ko alam kung anong oras akong nakatulog dahil alam kong katabi ko si Sian, pero nagising ako ngayon ng madaling araw na wala ito sa akin tabi. Bumangon ako para umihi, matapos noon ay lumabas ako para hanapin na naman si Sian na palagi na lang nawawala. Kahit palugo-lugo ako naglalakad sa 10 oras ng gabi ay naririnig ko ang boses ni Sian sa kanyang opisina. Medyo bukas iyon at nakikita ko sa maliit na siwang ang malaking katawan ni Sian. "Drop that!" Malakas na pagmumura ni Sian. Nawala ng tuluyan ang antok ko sa katawan nang marinig ko ang malakas na pagmumura ni Sian. May kaaway ba ito? Lumapit ako sa pintuan at pasimple akong nakimarites kung ano ba nangyayari. Pero para lang ako nakikinig sa planetang Mars. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Sian dahil ibang lengguwahe na naman ang ginagamit nito. Para lang sa English kapag galit itong sumisigaw. Malulutong na pagmumura lumilipad sa hangin na naririnig ko pero at least English. Yun lang talaga naintindihan ko sa pagkakataong ito, sa pagiging broad savu nito. Ganito ba talaga kahirap ang isang team leader ng isang grupo? Lahat ay pasan-pasan sa kanyang balikat? Ilang sandali pa akong nakikinig ng biglang tumahimik pero bago ako makakilos ay bumukas ng malakas ang pintuan. Muntik pa akong matumbas sa aking kinatatayuan. Buwisit na iyan. "Love!" Agad nang umiti ako ng pilit kay Sian nang mahuli niya ako na parang magnanakaw. Tinapos na lang nito basta ang usapan kung sino man ang kausap nito sa kabilang linya. Agad din naman akong ibinalik sa aming kwarto. "You should sleep na. Bawal ka magpuyat." Ikaw din naman. Dapat bawal ka magpuyat." Sumangot ko. "No, bata ka pa rin at kailangan pa ng katawan mo mahabang oras ng pagtulog." Parang tatay na pangaral pa nito sa akin. Ano ba ito? Ang daming alam. Palabhasa ako sigurang na. Mahina lang ang pagkakasabi ko noon pero parang nagtayuan ang balahibo ko sa katawan nang mapatingin kay Sian na biglang nagsalubong ang kilay. Narinig niya ata ang sinabi ko at hindi nito nagustuhan. "Joke lang." Sabay nag-peace sign ako pero mukhang hindi ito nagpauto. "You're making me mad, love. Mad with your sexy 90s." Nalaka mga mata ko dahil iba na pala ang tumatakbo sa isip ni Sian. Kainis lang dahil hindi ba nito nakitang ito ang suot ko kanina bago kami sabay na nahiga. Pero panay naman ang haplos dito sa aking hita kanina na hindi ko lang pinansin hanggang sa makatulog ako. "Tumigil ka, hindi ka pa magaling, Sian ha?" Babala ko sa kanya. "I don't care." Tinaliman ko ito ng tingin. Pakiramdam ko kapag hindi pa ako nagtalokbong ng kumot, ngayon ay makakaisa na naman ito sa akin. Hindi pwede dahil may sugat pa itong hindi pa gumagaling. "Bahala ka, matutulog na ako dahil bata pa ako." Ewan ko ba, parang gusto ko na maglaho sa harapan nito mismo pero huli na tinablot na nito ang makapal na kumot at initya sa lapag. "Sabay na tayong matulog, love. Pero ito muna." "Uy, ano ba?" Ay, langya talaga. Kahit pala sugatan ng matandang gurang na ito basta tinamaan ng kainitan sa katawan, ay wala ka nang magagawa. Parehas tuloy kaming umuungol na dalawa ngayon sa sarap. Papungas-pungas akong nagising. Kinapa ko ang katabi ko. Wala, kaya napamulat na ako ng mata. Ako na lang pala mag-isa dito sa kwarto. Napatingin ako sa wall clock. It's already past 6 in the morning. Maaga pa naman at masarap ang matulog dahil parang binugbog ang katawan ko sa nagdaang gabi. Pero dahil nagising na rin ang diwa ko ay bumangon na lang ako. Nagbanyo muna ako at nagbihis ng komportabling damit. Paglabas ko ng kwarto ay agad kong hinanap si Sian sa buong kabahayan maski sa opisina niya pero wala ito. Sino naman ba yun? Mahina akong bulong. Napakamot na lang ako sa aking ulo at tinayaan na lang ito. Kaya sa mas stress pa ako sa umagang ito ay magluluto na lang ako ng aming breakfast. Para pagbalik nito kung saan man ito nagpunta ay makakain na. Kawawa naman din, hindi pa nga magaling sa kanyang sugat. Itinaas ko ang buhok ko at nag-ipit ng clip. Isunuot ko ang apron at sinimulan lang maghiwa ng meatloaf at sausage. Isasangag ko na rin ang natirang kanin sa nagdaang gabi para hindi masayang. Gumawa din ako ng soup para kahit paano ay may mahigop. Napansin ko rin na medyo makulimlim ngayon at baka umulan anumang oras. May natira pang ang ulam kagabi na pwede ko pang initin dahil sayang. Hindi naman maarte si Sian sa kung ano ang inihain ko sa lamesa. Hindi ito mareklamo at palaging magana at malakas kumain. Sa laki ba naman ang katawan nito? Hindi na nakapagtataka kung paano ito kumain.
May nabanggit din naman ito sa akin na nung panahon na nasa training pa lang sila ng kanyang kagrupo ay may araw na wala silang kain. At nang makakita sila ng talbos sa gitna ng kagubatan, kahit na hindi luto ay kinain daw nila iyon ng hilaw. Hindi naman daw sila namatay kaya kahit anong pagkain ay pwede nilang kainin. Nakakatuwa lang dahil kahit na kinikilala ang kanilang angkan sa bansa ay may mababang puso at nanatiling nakayaka pa rin ang kanilang paa sa lupa. Marami na rin kasi ako na-encounter na may pera pero kumakaastay para bang binili na pati kaluluwa mo. Talagang nasa ugali na lang ng tao kung paano niya dadalhin ang kanyang ugali. Mapamayaman man o mahirap. Natapos na ako magluto at nag-prepare na sa hapagkainan. Pinaganda ko pa ang presentation dahil trip ko lang. Tapos na ako sa aking ginagawa at nakakaramdam na rin ng pagkagutom pero itong sisiyan ay hindi pa rin bumabalik. Inis na napakamot ako sa aking noo. Hindi pa talaga bumabalik ang isang iyon. Nakakainis. Napasimangot na ako. Pumunta ako sa kwarto para kunin ang phone ko na naiwan sa kama. Bala kong tawagan si Sian. Alam kong palaging busy ito at mukhang paborito niyang motto ay time is gold. Dahil kahit anong oras ata nito gugustuhin na magpaka-busy ay magiging busy talaga ito. Hindi na ako nagtataka kung bakit inabot na ito sa edad na 37 at wala pang asawa dahil mas inuuna ang pagiging workaholic. Dagdagan pa ng pagiging team leader nito sa kanilang grupo. Malakas na lang ako napailing. Hindi na dapat iyon ipinagtataka. Kailangan ko na lang talaga ng mahabang pangunawa at pasensya dahil pinasok ko na ang ganitong relasyon at mahal na mahal ko si Sian. Kailangan niya ng support at inspirasyon na sa akin niya lang dapat makuha. Oo, tama. Dahil hindi naman ako papayag na mapunta pa ang atensyon nito sa ibang babae dahil talagang lalaban na ako. Kumuha ko ng tubig sa fridge. Pagsara ko ay eksaktong pagharap ko ng may katawan ng lalaki na kanina ko pa hinihintay ang bumunggo sa aking mukha. Siyan! Agad ako napaatras ng konti dahil kung hindi ay baka bigla akong mabitawan ng glass pitcher na may halong lemon sa tubig. Love, nagugulat ka naman? Inis kong salita sa kanya. I'm sorry, love. Agad niyang kinuha ang hawak kong babasaging pitchil. Paglabag ng pitchil ay pinagila din niya ako ng upuan para magtabi kaming dalawa. Nag-pray muna kami bago kumain. Saan ka ba nagpunta? Unang tanong ko. Napatigil ito sa kanyang ginagawa. Nagpahangin lang. Pahangin? Sigurado ka? Paninigurado ko sa kanya. Yeah. Why? Nakuha pa nitong tumingin sa akin habang umunguya. Grabe naman yung pagpapahangin mo. Super tagal. Natapos na lang akong magluto. Pinakita ko sa kanya ang pagkasimangot ko. Feeling ko ay may tinatago na naman ito sa akin. Ang hilig pa naman ito sa pagiging malihim. Ramdam ko ang paghinto nito ng pagkain at kahit hindi ko ito lingunin, ay alam ko magkasalubong na naman ang kilay nitong makakapal. May ginawala ako saglit sa labas, love. Mahinang sagot nito. See? Sasabihin din naman pala pero ayaw pang banggitin kung ano iyon. Huwag ko lang talaga malaman na may babae itong kausap katulad itong nakaraan kung bakit ako sumibat. Hindi na ako umimik at pinagpatuloy na lang ang pagkain. Matapos namin kumain ay si Sian na nagugas ng aming pinagkainan na pabor sa akin. Nagtungo ako sa sala at naupo. Binuksan ko lang ang TV at kinuha ang phone na bigay ni Sian sa akin. May ilang messages at notifications na akong sunod-sunod na na-receive. Napangiti ako dahil online ang mga kaibigan ko sa bahay. Nagkamustahan at tsikahan kami lahat. Hanggang ngayon kasi ay medyo shocking at nakakatuwa ang mga nangyari nitong nakaraang araw. Natawa ko sa ilang chats ng mga kaibigan ko pero nabitin ako sa pagtatype nang mawala ang cellphone sa kamay ko. Sa Sian na nasa aking harapan pala ngayon, nakasing sama ng panahon ng bagyo ang mukha. Sian naman eh! Napataas ang boses ko sa inis. Mukhang masaya ka sa kachat mo ah. Who's this? Ano ba yan? Sian, mga kaibigan ko lang yan sa bahay. Madilim ang pagmumukha nito na tiningnan ako bago nag-scroll sa phone ko. Inis na tumayo ako at akmang kukunin ang phone sa kamay nito nang itaas naman nito ang braso kaya hindi ko maabot-abot ang cellphone na ibinigay niya sa akin. Nakakainis ka naman eh. Hindi ako nito pinansin at patuloy lang sa ginagawa. Habaan mo pa ang pasensya mo, Hana. Matandang gurang na kasi kaya tamang hinala. Inis na dinalikuran ko ito kaysa makipag-agawan sa cellphone. Mahirap pa kapag talo sa ganito lalo pat ginagamit nito ang pagiging matangkad niya kaysa sa akin. Parang timang lang. Sa inis ko'y dire-diretso ako lumabas ng penthouse. Narinig ko pang tinawag ako nito sa loob ng bahay pero nagkunwaring wala akong narinig. Buisit siya. Palagi itong nawawala na parang bula at babalik lang na parang kabuti ay ayos lang sa kanya.
Pero ako sa ganyan kasimpleng gawain ay pagdududahan pa. Langiyang iyan. Hindi ko na namalayan ay nakababa na ako hanggang sa ground floor ng hotel. Walang nakapansin sa akin lalo pa tumalo ako sa maraming tao na paroon pa rito. Hindi ko nga din alam kung saan ako pupunta. Lalo pa at wala naman akong ibang dala kundi sarili ko lang. Good morning po, Miss Hannah. Nagulat ako sa pagbati mula sa aking likuran. Si Kuya Guard iyon at nakangiti sa akin. Good morning. Sagot ko at ngumiti ako saglit. Nasa parking lot na ako habang naglalakad nang may isang magarang sakyan ang dumating. Hindi ko na sana iyon papansinin na biglang huminto iyon sa tapat ko mismo. Napatikwas ang isang kilay ko sa kotseng nasa harapan ko ngayon. Lakas tama ba ito? Ibinaba ng nasa driver ang kanyang bintana. Babae iyon at naka-shades pa. Hi, can I ask where's the parking be? May pagkaslang pa ang pagkakasalita ng babae. Sa tingin ko ay mukha siyang sosyalin. Sigurado itong sa akin magtatanong. Ano ako, guardia ng building na ito? Sa entrance pa lang dapat alam na niya. Pwede naman niya ding hanapin ang parking na hinahanap nito. Sorry miss, pero hindi ko alam kung saan yung parking B na hinahanap mo. Excuse me. Tumalikod na ako dahil baka pati itong babaeng nagtatanong na ito ay madamay sa kawalan ng mood ko. Hey miss! Tinawag ako nito muli at bumusina pa ng malakas kaya napalingon ako. Is there something wrong? Napa-English pa ako sa babaeng ito. Wala lang, trip ko lang. At baka isipin niya ay agit akong napadaan lang dito sa hotel dahil sa suot kong malaking t-shirt at pajama. Wala naman ako nabasang ibang reaksyon sa babae dahil naka-shades nga ito. Tumikim muna ito bago nagsalita. Anyway, I wanna talk to you. Gulat at nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi ng babaeng ito. Me? Yes. Sorry, pero hindi kita kilala. I don't want to be rude, but I don't talk to strangers. Please excuse me. Biglang sumama ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Mabilis na ako naglakad. Medyo kinabahan din ako. Hey, miss! Miss! Buisit, sana hindi na lang ako umalis ng bahay. Makabalik na nga lang sa penthouse. Malaki ang hakbang na ginawa ko at hindi na ako dumaan sa huli kong dinaanan at sa pinaka-entrance ng Mac Hotel na lang ako dadaan. Hindi pa man ako nakakapasok sa entrance ng hotel ay nakita ko agad si Sia na maangas na naglalakad at madilim ang mukha. Marami ang nagsagilid nang makita ang kanilang big boss. Mukhang natakot nang makita ang mukha nitong nakakatakot. Hannah. Sian. Hindi pa man ito nakakalapit sa akin nang may malakas na isang tili ng isang babae. Babe! Napahinto ako sa paglakad at napalingon sa aking likuran. Napanganga ako kung sino ang nasa likuran ko na ngayon ay sexy na naglalakad. Straight itong nakatingin sa walang iba, kundi si Sian. Hindi ko na alam kung ano pa ang sunod na nangyari. Basta nakita ko na lang na nagtatakbo ang babae papunta kay Sian. Sabay yakap dito. Siya din yung babae kanina na nasa loob ng sasakyan na nagtanong sa akin. Parang nahulog ang puso ko sa sahig. Kaya pala pakiramdam ko ay masama ang kutob ko sa babaeng ito. Marami akong narinig na napasinghap at bulong-bulungan na mukhang na-shock at halos lahat ay napatingin sa amin. Para kaming nasa gitna ng shooting at maraming audience ang nanonood. Ano naman ba ito? Talaga bang palagi akong nakakaramdam ng ganitong sakit? Nabitin ang pangingilid ng luha ko nang biglang itulak ni Sia ng babaeng yumakap sa kanya. What the hell are you doing? Kahit na mababa ang tono ng boses ni Sian ay bakas naman doon ng matinding galit. Teka, magkakilala silang dalawa? Bakit tinawag na babe ng babae si Sian? May relasyon ba sila? Nakaraan? Hey babe, ganyan bang pagsalubong mo sa akin? Mahinhin pa ang boses ng babae na para bang hindi nakaramdam ng kahihiyan sa katawan matapos itong itulak ni Sian. Ang dami pa namang marites sa kapaligiran pero ito ay parang makapalang apog. Nakita kong kumibot-kibot ang labi ni Sian at hindi ko narinig ang kanyang sinasabi pero ang mukha nito ay bumagsik sabay nilang pasan ang babaeng sexy. Sian! Nalaki pa ang mga mata nito na humarap sa amin pero hindi ko na nakita at hindi ko na ito pinansin. Nang makita ko ang mukha ni Sian na hindi ko na matrace kung paano huhupa ang galit. Don't go anywhere without my permission. May diin na pagsasalita ni Sian, sabay hablot nito sa aking braso. Mahigpit iyon na halos ikapangiwi ko. Medyo natakot din ako sa oras nitong nakakatakot. Alam kong madalas itong galit at bugnutin lalo pa sa trabaho pero ngayon ay kakaiba ang kanyang galit. Pati ata si Lucifer ay matatakot sa kanya. Sian! Sian! Sigaw na babae na hindi binigyan pansin ni Sian.
Tinawag ni Sian ang head security ng hotel at ilang saglit lang ay isang batalyon ang nagsidatingan na may malalaking baril pa sa katawan. Pwersahan nilang inilabas ang babae. Medyo naawa ako bigla sa babae dahil bukod sa hindi ko pa alam ang pangalan ay para itong luka-luka na nagsisisigaw. Galit na pinagalitan ni Sian ang manager para bumalik sa dating trabaho ang staff ng hotel at mga guest. Hindi ko na namalayan pero dito kami dumiretso sa kanyang executive office. Binati pa nga ako ni Mark na kanyang secretary. Binati ko na lang din dahil hindi ito pinansin ni Sian. Matagal-tagal na rin pala nang huli kong kita kay Mark. Epic pa ang nangyari. Kapag nagkaroon ng time ay makikitsikahan ko rin ito. Mabait din kasi ito kahit palaging ngarag sa buhay dahil sa takot sa kanyang boss. Pinaupo ako ni Sian sa kanyang executive chair. Ako pa talaga ang pinaupo nito na dapat ay sa kanya lang. Pero kumuha ito ng isa pang upuan para magkalapit kami. Sino ba yun? Agad kong tanong dahil hindi ako natutuwa sa mga nangyari. Hindi naman importante ang babaeng iyon. Langya lang, paano nakapunta yun dito? Nagsalubong ang kilay ko dahil parang inis na inis siya sa babaeng iyon. Kilala mo pala? Salita ko, pero imbis na sagutin ay ako pa ang tinanong nito. Ano sinabi sa'yo ng babaeng iyon? May ginawa ba sa'yo? Sinaktan ka? Kinuha nito ang braso ko at chinek pa kung may napinsala pero ang nakita niya ay ang namula kong braso na mahigpit niyang hinawakan kanina papunta dito sa kanyang opisina. Ikaw lang may gawa niyan. Napasimangot na ani ko. Napabuntong hininga ito at malamlam ang mata na sinalubong ko. I'm sorry. Hinging pasensya nito sa akin. Siguro kabit mo iyon. Or baka may nakaraan kayo? Hindi ka naman ang pupuntahan ng wala lang. Matalim ang mata na tinanong ko ito. Nakatitig lang ito sa akin. Pinag-iisipan pa ata kung magsasalita o hindi na. Huwag mo nalang sagutin pa. Baka lalo pa sumama ang loob ko at kapag may narinig ako hindi maganda, baka mas lalo mo na akong hindi makita habang buhay. Singhal ko sa kanya. Naiinis na tuloy ako lalo ngayon sa kanyang pagmumuka. Kung ayaw nito magsalita, edi wag. Ganyanan pala. That's not what I meant, love. Yes, it is. Love, hindi na dapat tayo nag-aaway. Huwag ka namang umalis kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan. We should mature enough sa lahat ng bagay. Lalo pa ngayon marami mga kaaway sa paligid na hindi natin alam kung kailan sila atake. Kaya dapat palagi tayong alerto. And I want you to be my side. Gusto ko nakikita kita palagi dahil alam kong safe ka kapag kasama mo ako. Sigurado ka na gusto mo ako palagi nakikita? Nakatikwas ang isang kilay kung tanong sa kanya. Of course. Why? Palagi ka nga nawawala at naglalaho pero gusto mong nakikita ako? Napairap ako sa inis. Love, that's not... Oo, hindi ako makaintindi dahil sa pagiging bata ko sa edad mo. Hindi ko talaga maintindihan kung palagi ka naglalaho tapos kapag nagtatanong ako pahapyaw ka pa magsalita. Kung ayaw mo sabihin sa akin, ayos lang. Pwede nga kahit iuwi mo na lang ako sa amin eh. Hindi kita kukulitain. I can't do that, love. Nakakainis ka. Hindi ko na napigilan ang sariling hindi mapaluha. Nakakainis lang. Hindi ko din sure kung bakit ganito ang mood swings ko ngayon. Simpleng awayan lang pero ako'y sumasabog na. Love. Mahigpit ako niyakap ni Sian. Yakap na palagi ko nararanasan sa kanya pero kakaiba ngayon. Kahit nakakainis ay palagi ko pa rin itong mahal at hindi iyon magbabago. I love you. I love you so much. Pinupog ako ng halik nito sa aking mukha. Gumanti ako ng yakap sa kanya at nilagay ko ang magkabilang braso ko sa kanyang leeg. Hindi pa man ako nakakapagsalita para tugunan ang pag-ibig nito sa akin nang muling magsalita ito. Do you want to go somewhere? Huh? Alam ko malungkot ka nito mga nagdaang mga araw dahil hindi mo ako kasama. Kailangan mo mag-relax. And I want to give it to you, love. Let's take a vacation. Napaawang ang labi ko. Kahit kailan ay hindi ko naisip na gusto nitong magbakasyon lalo pat super busy nitong tao. Paano ang trabaho mo? Tanong ko dahil shock pa rin ako. Mas uunahin kita, love. Malapit na ulit ang pasukan at babalik ka na sa pagtuturo. Dapat nakakapag-unwind ka na. Talaga ba? Of course. Pinatakan ako nito ng halik sa labi. Lahat gagawin ko para sa'yo para makabawi ako. Tingnan ko kamahal ang honey ko. Parang nagwala tuloy ang mga bulate ko sa tiyan habang kinikilig sa sinasabi ng matandang ito. Kung kanina ay matinding selos at inis ang nararamdaman ko pero ngayon parang kidlat na nawala at nagbago ang mood ko sa kaswitan ng matandang ito sa akin. Mabuti na lang talaga at mahal ko ito. Thank you.
Ngumuso ako at hinalikan ito sa labi. I love you. I love you more. You're my life. Kung sa iba ko pa siguro naririnig ang ganitong linya ay tsak, kakornihan lang ang mga katagang iyon. Pero dahil mahal ko ang nagsasalita ng ganito, ay para iyong isang musika sa aking pandinig. I'll treasure all of it. Saan ba tayo magbabakasyon? Tanong ko sa kanya habang nakayaka pa rin dito. Gusto mo ba sa Palawan? Batanes? Boracay? Siargao? Or any places do you like? Name it. Ang hirap namang mamili. Pati ako ay napakamod sa ulo. How about overseas? Napabitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at napatitig dito. Gusto ko sa ibang bansa dahil matagal ko nang pinangarap iyon, pero parang hindi pa sa ngayon. Ewan ko ba pero hindi ko pa feel sa ibang bansa magbakasyon. Siguro sa susunod na pagkakataon na lang. Siguro sa Palawan na lang? Wala sa loob na suggest ko. Tumango ito. Okay. Nagulat ako na bigla na lang na may kinuha ito sa kanyang bulsa na cellphone. Napangangapa ko nang marinig ko ang sinabi nitong pinapahanda na lugar na aming pupuntahan ora mismo. Ngayon na agad? Gulat ko. Yes, love. Hindi na dapat pinapatagal ang ganitong pagkakataon. Pero, ang bilis kasi. Pwede namang plano muna tapos sa susunod na araw tayo pupunta. Mahina akong salita. Umiling ito sa akin. Maniwala ka na lang sa akin. Everything will be good. Sabay kindat pa nito sa akin. May tinapos lang na ilang trabaho sa Sian at karamihan ay ipinasa na kay Mark na kanyang secretary. Marami din itong pinakancel na appointment at ang iba ay pinareschedule na lang. Kitang-kita ko pa kung paanong mamuo ang malalaking butil ng pawis sa noo ni Mark na puro pagsang-ayon lang ang sagot sa kanyang boss. Kakaiba talaga itong si Sian, walang patawad sa kanyang secretary. Bumalik kami sa kanyang penthouse at nagdala ng ilang mga damit lang. Isang maleta nga lang iyon at nandoon na lahat ng gamit namin. Ayaw ni Sian na sobrang daming bitbit dahil pwede naman daw kaming bumili sa lugar na aming pupuntahan. Hindi na ako nakipagtalo. Paglabas namin ng penthouse ay nakaredy na ang kanyang chopper. First time ko pa lang na makakasakay sa ganito kaya kabado pa ako ng husto. Your hand is shaking. First time kong sasakay dito Ako bahala sa'yo. Sabay halik nito sa akin labi. Pinauna niya ako makaupo bago siya. Siya na rin na nag-ayos sa akin at kung ano-anong inilagay sa aking ulo. Panghuli ay siya. Bago nito paandarin ang chopper ay ngumiti pa ito sa akin. Don't be scared, love. Just enjoy the moment. Tumango na lang ako at simpleng napadasal dahil mahirap na. Kanina pang umaga na masama ang panahon ngayon tapos aalis pa kami. Panaka-naka pang umuulan at madilim pa naman ang kalangitan. Parang gusto ko nang bumaba na magsimula ng paandarin ang chopper. Ilang oras ang paglipad namin papunta dito sa Coron, Palawan. Kahit nasa impapawid kami ay sobra na ang paghanga na nararamdaman ko sa lugar na ito. Kung kanina ay halos ayaw ko nang idilat ang mga mata ko sa sobrang takot, ngayon naman ay halos ayaw ko nang kumurap sa ganda ng nakikita ko ngayon. Wow! Pagbaba namin sa isang helipad ay agad kaming sinalubong ng ilang mga tao. Si Sian ang kumausap sa mga ito. Magiliw pa nga kaming binati ng mga ito. Nasa private resort kami ngayon na talaga naman na narantahan pa ni Sian na 1 linggo ang buong lugar na ito. Do you like this place? Niyakap ako ni Sian sa aking likuran at naramdaman ko pa ang pag-amoy-amoy nito sa aking ulo. Yes, gustong gusto. Masaya kong sagot. Na-excite na ako na tumapak sa tubig, alat. Kahit na hindi ako marunong lumangoy ay magtatampisaw lang ako. Bukod sa magandang dagat ay nasa paligid noon ng isang bundok. Ang aming kinatatayuan ay isang maliit na isla. Maganda ang view at ambience ng kabuang isla dahil nakatatanggal nga naman talaga ng stress sa buhay. Bigla ko naisip ang mga kaibigan ko sa bahay. Nagplano din kasi kami mag-bonding pero hindi pa alam kung saan ang destinasyon namin. Sayang lang pero tsaka kung matutuloy din iyon. Sa ngayon ay may kanya-kanya muna kaming agenda sa buhay. Bigla ko ding naisip ang 3 tiyahin ko sa Bulacan. Dati ay nangako ako sa kanilang dadalhin ko sila para magbakasyon sa kung saan man nila gugustuhin kapag nagkaroon na ako ng maraming pera. Kaya nga nagsusumikap ako na magtrabaho ngayon at nagtitipid para kahit papaano ay matupad ko ang pangarap ko sa kanila. Lalo na tumatanda na ang mga ito. Nakakalungkot nga at sumasakit na mga tuhod ay tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Mahal na mahal ko sila kaya hindi pwedeng hindi ko matutupad ang pangako ko sa kanila. In God's will. Do you like to swim?
Napabalik ako sa aking isipan nang hindi ko namamalaya na nakatulala na lang pala ako sa karagatan na malakas ang hampas ng alon. Napalingon ako sa aking likuran at saktong bumunggo ang mukha ko sa malakat malapad na katawan ni Sian. Ang bilis naman nito at hindi ko namamalaya na nakalapit na ito sa akin. Sininghot-singhot ko ito bago sumagot habang siya'y niyakap agad ako ng mahigpit. Hindi na muna. Baka malunod pa ako. Mukhang uulan pa naman. Ang dilim ng langit kaya ang lakas ng alon. Yeah, right. Pagtango ni Sian. Napatigil kaming dalawa na magsalita sa likuran namin ng isang lalaki. Mukhang matagal na itong naninirahan sa islang ito dahil sa kulay ng balat at may hawak pang kawayan na hindi ko alam kung pangbakod ba iyon o panghila ng wild animals. Matulis kasi ang dulo ng kawayan. Magandang hapon po, Mr. and Mrs. McWright. Nakahanda na po ang inyong pagkain. Nakangiti nitong salita sa amin. Napatikwas ang isang kilay ko sa pagkakarinig. Bakit naman ako tinawag na Mrs.? Sigurong akala nila ay mag-asawa na kami ni Sian. Ilang saglit lang ay pasimple ako napapangiti. Ayoko naman masyadong obvious na kinikilig. Magkahawak kamay kaming dalawa ni Sian na naglalakad patungo sa cottage kung saan malapit ang aming nakuhang bahay na bungalow. Nakangiti ang mga tao na nakakasalubong namin kaya hindi na nawawala sa labi ko ang pagkakangiti. Dinala kami ng lalaki na isa palang caretaker ng lugar na iyon sa likod ng bungalow na aming narantahan. Napawaw na lang talaga ako sa ganda ng view. Ang ganda-ganda nito. Dito pa sa pasyo, nakalagay ang isang malaki at parihabang lamesa na marami ang pagkain na nakalagay. Hindi ko alam kung paano namin mauubos na siya na dalawa lang kami. Pang-boodle fight ang datingan pero sa tingin ko ay hindi naman papayag sa siya na kami lang ang kakain dahil para bang pang isang barangay ang pagkain sa pagkainan. Ipinagila ako ng kahoy na upuan ni Sian at naupo rin ito sa akin tabi. Kahit na hindi masyadong maganda ang panahon ngayon dahil kulay gray ang kalangitan at malamig ang simoy ng hangin, ay hindi naman iyon kabawasan sa ganda ng lugar na ito. Sumasabay pa sa hangin ang magagandang halaman at mga bulaklak sa pagsayaw. Kulang na lang ay magwala ang mga alaga ko sa tiyan nang maamoy ko ang masarap na pagkain, lalo na ng mga inihaw na isda at karne. Ang ganda sa mata ng mga prutas at nakasalansan at may mga iba't ibang hugis na talaga naman na ginawang art pa. Parang nakakahiya tuloy lantakan ng mga iyon. Enjoy your meals, Mr. and Mrs. McWright. Yumuko pa si kuya at nagpaalam na din. Nagpray muna kami bago kumain. Napag-usapan din namin na magkamay dahil mukhang lamon ang gagawin namin at hindi kain. Habang kumakain ay siniko ko sa tiyan si Sian. Paano natin ito mauubos lahat? Tanong ko sa kanya habang punong-puno pa ang bibig ng pagkain. Maganang kumakain ito habang sumusubo sa malaking daliri pero hindi nagbabago ang ekspresyon ng muka. Napalingon ito sa akin. Just eat. Sabay subo ng pusit na inihaw. Napanganga na lang ako at nahulog ang kanin sa aking bibig nang makita ko kung paano lang nitong kinagat ng 2 beses ang pusit at nginuya-nguya na lang. Grabe. Ay, kinuha naman ito ang malaking oysters at nilagyan ng chili soy sauce. Sabay higop na talagang with sauce pa at isang kasaplang ay wala ng oyster sa shell nito. Ang tindi mo namang humigop, love. Mangha na talaga ako sa taong ito. His eyes amused by looking at me. Mas matindi pa rin akong humigop sa'yo. Mas masarap yun eh. Sabay kindat dito sa akin. Nangamatis ang buong mukha ko sa sinabi ng mokong na ito. Hindi ko naisip ang ganoong bagay lalo pa at nasa pagkainan kami. Pero ang siya na ito ay naisingit pa. Siya naman eh. Malakas kong salita sabay na palingon sa kapaligiran at baka may makarinig na marites. Mahirap na. Nakita ko ang pagngisi nito na mabilis naman ay kinasubo ng pagkain. Ayoko namang magalit dahil totoo din naman iyon. Hindi na rin ata nawawala ang anumang eksena sa tuwing maglalabing-labing kaming dalawa. Napadigay ako ng malakas matapos kong inumin ang avocado shake na talaga naman na napakasarap. Busog na busog ako. Hindi ko na ata kayang tumayo, love. Napakapit ako sa malaki at matigas nitong braso. Natatawa pa ako sa malakas din itong dighay na para bang baka. Mukhang mas ikaw ang busog sa atin dalawa. So dami mo ba namang kinain? Yeah. Natawa din ito. Marami pa rin ang natira nang dumating ang caretaker. Ang ibang hindi nakain at pwede pang kainin ay ibinigay na namin sa kanila kasama ng kanyang mga kasamahan. Marami po salamat sa inyo, Mr. and Mrs. McWright. Ngayon lang po ito nangyari na halos kalahati na nandito sa lamesa ibibigay niyo sa amin.
Natatawa pang salita ni Manong Arnold. Nalaman ko rin na kami ang unang beses na nag-rent sa lugar na ito na dalawa lang. Madalas daw kasi ay pambuong pamilya o kaya naman ay company outing ang lugar na aming inupahan. Kaya pala ganoon na lang ang laki ng bungalow dahil maraming kwarto ang nasa loob.